Pero yung, dapat hindi mo laging sinasabi na mahina yung utak mo kasi hindi totoo yun. Alam mo naman yun, di ba? Salamat sa'yo, Yong. At siya nagtatapos ang ating ikalimang round. Kaya niyo pa ba, Christian, Edward, Yong? Ang mga tanong sa ika-anim na round ay manggagaling sa inyo mismo. Christian, ang iyong tanong para kay Edward. Edward, what are you really here for? What are you fighting for? There is not one thing that I'm fighting for. I'm fighting for so many things. I'm here because I've lived my whole life in my comfort zone. I came in here, I didn't know how to dance, didn't know how to sing, didn't know the language. Those are things that I came in here to. That's what I'm fighting for, to improve myself. I'm also fighting to make my family proud because this is a big reason to be proud. It's like a real reason, like a big action to make them really say, that's my son, I'm proud of him. But I'm fighting also for one last thing. It's something I realized during my stay here. It's not something that I came in doing. I realized that I can make people happy. That's something worth fighting for. Christian, ang tanong mo para kay Yong. Yung time na naging leader ka sa welcoming committee, napakita mo ba ang katangian ng pagiging isang pinuno? Kasi nung dumating yung task para sa'yo, hindi ko nakita yung pagiging pinuno mo. Paano ko makikita yung pagiging leader ko kung hindi naman kayo nakikinig sa sinasabi ko? At kung anong sinasabi ko, dinadaan nyo lang sa lakad, sa arte, kung saan kayo pupunta. Kahit ako makailan magsabi, makatatlo man, makapagod din magsalita. Yung sabi ni Kuya, aalis na. Nakaapat ako sumabi sa'yo, gawin na natin. Pero ikaw, ganun lang, natulog. Kaya doon ako nagano sa'yo. Hindi ko napakita yung mga leader sa inyo. First response to that question, alam mo yung mga paghihirap na yan, isa yan sa pagiging pinuno. Ito, inilalahad ko sa'yo kasi ako, ilang beses na ako naging pinuno. Isa akong officer sa paaralan namin. Isang parte yan ng pagiging pinuno at dapat mo yung harapin kasi ito ang mga pagsubok na ibinibigay sa'yo ng mga peers mo, yung mga members mo. Di ba may mga iba't ibang tasks tayo? Marami tayong tasks na ginawa. Lahat tayo naging leader. Pero bakit sa tingin mo, sa'yo lang akong hindi nakinig? Kung sa inyo naman, nanggaling na hindi kayo makinig sa akin, na paano kung malabas? Kung maging pagli-leader ko na talagang leader talaga, siguro, kung napakita mo sa akin na kaya ganyan, hindi nakinig, kasi inisip mo na maliit, kanyan. Kasi ganun din inisip ko, kaya pala ako hindi inaano ng mga tao. Hindi sila naniwala sa akin. At saka ikaw, hindi mo rin ako pinamanliwaan na maging leader. Kahit yung mga gamit mo nga ilang beses ako magsabi sa'yo na anuin mo yung gamit. Pero wala pa rin. Yun. Kaya ganun. Edward, handa ka na bang magtanong? Ang tanong mo para kay Christian. Alright, so Christian, I wanted to know from you what you think my biggest weakness is. Excluding Tagalog, excluding the language, what is my biggest weakness? In terms of the challenge. Endurance. Because when we were making the house, you were the only one who was really burned out. It's an endurance game. I believe you will last a bit shorter than the rest. Alright, okay. Question for Yong. Yong. For you. You have a reputation around the house for being helpful. My question is, when we had those 3 flags, you were actually the person that I was expecting least to take the flag. Why did you not help this time? Totoo po na tumutulong pa ako sa lahat. Pero pag doon na po sa flag, kasi po yung naisip ko po na sa flag, doon ko na po maano yung pamilya ko po, tulungan, kumawakan po yung flag.
bigay ko po talaga yung lahat ng buong buhay ko para yung mga pamilya ko matulungan. Dadagdag lang ako masama ba loob mo na hindi ka nakatulong sa mga babaeng housemates at kay Edwards? Kasi inanong ko lang po, kaya po ako hindi po nanood. Paminsan lang po ako nanonood sa kanila. Alam ko nahihirapan po sila pero kailangan ko pong lumabas